Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 17 matataas na kalibre ng armas isinuko sa militar sa Maguindanao del Sur. Biglang pagbasura ng Timor-Leste Court sa extradition request kay Teves, ikinadismaya ng DOJ. Mahigit 95 million pesos na halaga ng unregistered vape products na samsam ng Customs Bureau sa Port of Manila. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Aabot sa 17 matataas na kalibre ng baril ang isinuko sa militar sa barangay Zapacan, Raha, Buwayan, Maguindanao del Sur kahapon. Ang nasabing mga armas ay mismong isinuko sa himpilan ng 33rd Infantry Battalion at iprinisinta sa mga alkalde ng Sharif Agwak, Sharif Saidona Mustafa, Datu Abdullah Sangki, Sultan sa Barongis at Raha, Buwayan. Kabilang sa mga ito ang 5 rifle caliber .30 Garand, 5 rifle caliber .30 Garand na ginawang M14, 2 rifle caliber .30 Mosin Nagant, 2 shotgun 12 gauge, 1 rifle caliber .45, 1 rifle M16A1 at 1 carbine M4. Nireject ng Timor-Leste Court of Appeals ang extradition request ng Pilipinas para kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. na nahaharap sa patong-patong na kaso sa Pilipinas. Ikinagulat at ikinadismaya ng Department of Justice o DOJ ang pag-reverse sa desisyon dahil una nang pinagbigyan ng nasabing korte ang request ng gobyerno, una ay noong June 2024 at pangalawa noong December 2024. 2 beses na kinwestiyon ng kampo ni Teves ang mga nauna nilang ruling on procedural grounds, partikular na ang bilang ng husgadong bahagi ng desisyon, dahilan para muling buksan ng Timor-Leste Court ang kaso at ipresenta ang mga ebidensya. Saad ng DOJ, nakababahala ang biglang pagbabago ng pasya ng nasabing korte. Humingi na ang kagawaran ng kalinawan sa basehan ng naging desisyon. Si Teves ay kinasuhan ng murder matapos masangkot sa umano'y pagkakapaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Tinukoy din ng Anti-Terrorism Council ang dating mambabatas bilang terorista. Nasamsam ng Bureau of Customs o BOC ang 112,750 na hindi rehistradong vape products na may halagang 95.7 million pesos sa Port of Manila kamakailan. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, na diskubre ang mga ito sa magkahiwalay na inspeksyon noong March 18 matapos makatanggap ng impormasyon ng enforcement group ng ahensya. Sa inspeksyon ng 2 40-foot high cube containers, natagpuan ng 233 na mga kahon na naglalaman ng 46,600 assorted flavored vape products na nagkakahalaga ng 23.3 million pesos. Sa isa pang operasyon, natuklasan naman ng 66,150 vape products na nakatago sa mga kahon ng insulated cups na nagkakahalaga ng 72.4 million pesos. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.